So ang pinaka maraming tanong sa non-immigrant visa ay ang US tourist visa. Ngayong na-elect na si President Donald J. Trump, malaki pong issue ang immigration dito sa Amerika. So ano po ang mangyayari doon sa mga mag-a-apply ng US tourist visa? Ano po ang dapat gawin? Paano makapag-prepare sa interview? At sino-sino ang pwedeng ma-deny para makakuha ng US tourist visa? Mahigpit nang makakapasok ang mga tao or mga aplikante na threat sa national security, public safety at border security. Kung po ay mag-apply ng US tourist visa, meron pong tinatawag na presumption na nasa batas, US Immigration and Nationality Act 214B. Ibig sabihin, meron pong presumption na lahat po na mag-apply ng US tourist visa ay magiging immigrant sa Amerika or intending immigrant sa Amerika. Ibig sabihin, yung mga consular officer na mag-interview sa inyo, meron po silang inaakala na kayo ay mag-stay permanently sa US. So, ang dapat nyo pong gawin ay i-overcome ang presumption na ito. So, marami pong paraan para ma-overcome yung presumption. Unang-una, dapat po ang purpose po ng inyong visit ay temporary lamang. So, ang pagbisita nyo po sa US ay within a specific time period. Ibig sabihin, nakalaan lang po sa ganitong araw or weeks or months ang inyong pagbisita sa US. Pangalawa, dapat ang pagbisita sa US ay temporary lamang para sa specific purpose. Ibig sabihin, kung pupunta po kayo sa US para umattend ng conference or business meeting, yun lang po ang dahilan, or bibisita po kayo sa inyong kamag-anak, pamilya, or kaibigan. Pangatlo, dapat po meron po kayong tinatawag na evidence of funds habang kayo po ay bumibisita sa Amerika. Ibig sabihin, meron po kayong proof na kaya nyo pong sustentuhan ang sarili ninyo habang kayo ay nasa Amerika. Ibig sabihin, dapat meron po kayong funds sa inyong accommodation, sa pagkain, at sa pagbiyahe or transportation. So, sa mga nag-a-apply po ng US Tourist Visa, marami po ang nagtatanong, meron po akong sponsor, pwede po bang mag-sponsor sa akin ng aking pamilya or kaibigan na nasa Amerika? Kung kayo po ay merong sponsor sa US na magko-cover ng inyong expenses, pwede po ito. Pero hindi po ito dahilan kung bakit po kayo ma-approve. Dapat po ang inyong contact sa US ay kaya pong mag-provide ng accommodation or food or transportation habang kayo po ay nasa Amerika. Pang-apat, para ma-remove ang presumption na kayo po ay intending immigrant, dapat kailangan nyo pong i-provide na meron po kayong bahay or residence sa Pilipinas or meron po kayong tinatawag na social ties. Ang social ties po, ito po yung nagbibigay po sa inyo ng dahilan kung bakit po kayo babalik sa Pilipinas. Unang-una, kung meron po kayong trabaho or kayo po ay estudyante or meron po kayong negosyo sa Pilipinas. Ito po yung mga dahilan kung bakit po kayo babalik sa Pilipinas. At ito po ay para i-prove na meron po kayong ties or strong ties sa Pilipinas. Kung kayo po ay mag-apply ng US Tourist Visa, kailangan nyo pong magbayad ng MRV fee. Pangalawa, dapat po mag-fill out po kayo ng DS-160 form. Doon naman po sa mga balak mag-renew ng inyong tourist visa, pwede po kayong mag-apply ng waiver of interview. So kung kayo po ay meron ng valid na tourist visa na mag-expire within 4 years, pwede na po kayong mag-renew ng tourist visa within 4 years ng expiration. At meron pong eligibility requirements. Meron po dapat na mga qualifications bago po kayo mabigyan ng no interview sa inyong pagre-renew ng US Tourist Visa. So, kung expired na po ang inyong US Tourist Visa within 4 years, ibig sabihin, kahit nag-expire na po ang inyong US Tourist Visa, pwede pa rin po kayong mag-apply ng renewal. Dapat po ang palugit po ay ang pagre-renew ay within 4 years ng expiration ng US Tourist Visa. So, meron pong update ang Department of State na pwede po kayong mag-avail ng no interview. Ibig sabihin po, wala na pong interview as long as qualified po kayo sa mga eligibility.
At ang update na ito ay para lamang sa mga nag-expire na tourist visa or expiring within 4 years. At nagbigay po ng deadline ang Department of State. So, lahat po ng gustong mag-avail ng no interview US tourist visa, sa mga renewal lang po ito. Kayo po ay US tourist visa applicant. First time nyo po mag-apply, lahat po kayo ay merong interview. 31. Pag-usapan naman po natin ang expedited appointments. Ang expedited appointments ay pwede lang po ito sa mga first time applicant ng US tourist visa. Kung kayo po ay magre-renew ng US tourist visa, hindi po available ang expedited appointment sa inyo. Kung kayo po ay first time na mag-apply ng US tourist visa, may mga reasons lamang po or may mga dahilan. Specific po ito. Ibig sabihin, ito lang po ang mga dahilan kung po pwede kayong mabigyan ng expedited appointment. Lagi po ninyong tandaan na kung mag-avail po kayo ng expedited appointment, dapat po ay mag-book muna kayo ng regular appointment. Sa mga nagtatanong, ilang beses pwedeng magpa-reschedule ng appointment para sa inyong first time US tourist visa? Base po sa mga rules ng US Embassy, 3 beses po. So, ibig sabihin, for example, meron po kayong schedule sa December 1. Kaya lang po, hindi po kayo makaka-attend sa December 1. So, pwede nyo po itong ipa-reschedule. So, gusto nyo pong ipa-reschedule sa February 1st. For example, hindi po kayo pwede sa February 1st. Pwede nyo po ulit itong ipa-reschedule. At ito po yung huling reschedule. So, gusto nyo pong magkaroon ng schedule sa April 1st. So, after April 1st, hindi na po pwedeng magpa-reschedule. Kailangan nyo po maghintay ng 90 days or 3 months bago po kayo ulit magpa-reschedule. So, 3 beses po kayo pwedeng magkaroon ng rescheduling sa inyong US tourist visa appointment. Kung kayo po ay mag-a-apply ng US tourist visa, ang mga available na slot para sa inyong interview ay sa 2024 na po. So, ibig sabihin, wala na pong slots for this year, 2023, unless kung mag-check po kayo ng open slots for this year sa mga nag-cancel, pwede po siguro kayong makakuha ng slot kung kayo po ay matyagang maghihintay or magmo-monitor ng mga available slots dun sa mga nag-cancel para sa taong ito. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po kayong katanungan at comments, paki-send na lang po sa comment section below. And meron din po akong Facebook page. Paki-like na lang po and follow. At kung meron po kayong mensahe, pwede po kayong mag-direct message sa aking Facebook page. Pwede rin po kayong mag-email sa dualprivilege@gmail.com. Thank you everyone for watching. I hope everyone is staying safe and have a great day.